Pero ito, alam mo Carla, ikaw alam ko meron ka sweet tooth din talaga. Pero alam natin na medyo delikado nga yan at syempre kailangan natin i-regulate kasi pwede tayong magkaroon ng sakit na tinatawag na diabetes. At ngayong umaga, para nga pag-usapan ng sakit na yan, kasama natin si Dr. Sjoberg A. Ko, ang immediate past president ng Philippine Society of Endocrinology and Metabolism. Good morning, Doc. Good morning. Good morning. Yes. Doc, maybe we could start off by talking about diabetes, the type of sickness. Like, ano ba yung ng diabetes na pwedeng makuha ng mga tao? Kadalasan sa country natin, sa bansa natin, type 2 diabetes. Ito yung type na yung katawan natin hindi nagre-respond sa insulin na nilalabas ng pancreas. So, yung kailangan natin insulin mag-work para yung sugar sa ating dugo ay pumasok sa mga cells ng katawan para maging source ng energy. So yung pagkababad ng sugar sa ugat ng ating katawan dahil hindi siya makapasok sa mga cells, yan yung naging sanhi ng mga komplikasyon katulad ng pagkabulag, sa kidneys, sa bato, and then yung heart attack, stroke, yung nababawasan din yung daloy ng dugo papunta sa paa. Dahil dyan, high risk silang magkaroon ng amputation, pagkaputo ng paa. Yung isang klase naman, type 1, typically mas mga bata to eh. Less than 10 years old. Ito naman ang dahilan nito ay yung pagkasira ng pancreas. Nauubos yung insulin or susi ng ating katawan para makapasok yung sugar sa ating katawan sa mga cells. So, ganoon din, nakababad din yung asukal sa dugo nila na naging sanhi ng maraming komplikasyon. Pero sa bansa natin, bihira ang type 1. May mga celebrities, siyempre mga sikat na celebrities. Si Gary Valenciano actually, parang type 1 ever yun. since. Pero karamihan ay type 2. And then sir, like yun nga kay Mr. Gary Valenciano, ang nangyayari ay parang he has to inject insulin in his body, in his system every so often kasi hindi na nga ito napoproduce ng kanyang pancreas. Tama. So sa mga type 1, umpisa pa lang, insulin na kagad sila. Okay. Dahil napakadali yung proseso ng pagkasira ng pancreas na pinanggagalingan ng insulin. So ang kanilang pancreas ay almost zero insulin ang nilalabas. So walang choice, ini-inject. Kasi ang insulin, hindi pwedeng inumin as a tablet kasi nasisira siya sa stomach natin. Pero may mga pagsusuling ginagawa ngayon na may in the near posibleng inumin na yung insulin. Titingnan natin, maybe the next 5 to 10 years. But for the meantime, insulin injection sila. Alright. Pero Doc, ano yung usual causes na magkaroon ng diabetes ng isang tao? Ang pinakamataas na dahilan ay dahil sa genes or sa lahi natin. Nakukuha natin to sa mga magulang natin. Hindi, marami magsabi, ba't magulang ko? Wala naman. Pero mga uncles sila, lolo. So sometimes kasi yung ating mga magulang, hindi nagmamanifest ang diabetes dahil unang-una medyo bata pa sila. Maybe magkaka-diabetes sila later in life. Depende sa lifestyle ng isang tao. Kahit na kayo may genes na nagdadala ng diabetes, kapag masipag tayo nag-exercise, wasto yung pagkain na kinakain natin, yung chance na diabetes na lalabas ay much later in life. So, posibleng yung magulang na wala pang diabetes at present, pero later on, pag tumanda sila, pwede rin magka-diabetes. Doc, posible rin po meron tayong recessive gene ng diabetes na yun nga, kunwari, hindi naman natin nakikita sa ating mga magulang o sa ating pamilya, pero siguro dahil parang pwedeng may matrigger na bigla na lang tayong maka-acquire ng diabetes. Pwede yun. Hindi sila exactly recessive genes. Sometimes kasi yung ating mga magulang, ibang-iba yung kanilang naging lifestyle nung bata sila. Kung naglalaro sila sa labas, nung kabataan nila, walang masyadong fast food, walang masyadong transportasyon. So therefore, mas marami silang lakad at more physical activities. Yes. Yung mga bata ngayon, ang pinaka-physical activity ay ang sports nila ay sa computer na. So gumagalaw, daliri. Tsaka yung panga nila habang kumakain sila pag naglalaro ng computer. Alright. So, very sedentary sila. Actually, nakaka-guilty nga yun. Pero, Doc, aside from it being hereditary, yun nga, we mentioned na actually anyone can acquire it kasi hindi naman natin alam na kung sino sa pamilya natin ang meron, lalo na kung distant relative or hindi natin nakikita. How do we know? Paano natin ma-check na meron tayong risk of diabetes?
Ang practical point of view sa pag-check is, hindi kasi practical mag-check sa buong populasyon ng Pilipino. Yes. Napakamahal gawin yun. So, kung tayo ay walang family history, generally hindi recommended na mag-check routinely. Unless you're about 45 years old, then kahit na wala kang family history, you get to check for diabetes. However, kapag may family history, generally what we recommend is to get them checked earlier, lalo na both parents have diabetes. Okay. Then, other risk factors. For example, alam mo nang medyo on the heavy side ka, medyo mataba ka, wala kang exercise, tapos may lahi kang diabetes, then you need to get checked talaga. Ito sir, kanina nabanggit niyo nga po yung fast foods. Ano po ba yung mga pagkain na dapat nating iwasan para nga hindi kumbaga matrigger yung diabetes sa mga tao? Maraming pagkain na dapat bawasan. Yung mga mamantika, yung mga matatamis. Generally, ang pinaka-importante rito is to maintain a good weight na ideal para sa tamang timbang para sa taas or antas ng isang tao. So, alam natin yung proportionality ng ating pagkain na dapat iwasan, yung mga prinito, yung mga mamantika, and generally mga fast food kasi they are high in calories. Ang problem with fast food is high in calories sila, pero masarap, di ba? High in sodium also. Yes, at very affordable. That's why very easy to access. Hindi mo kailangan maging sobrang yaman para maka-access sa fast food. So, it's an important point na ang fast food are very accessible even for the middle income group. So that's why diabetes ay hindi exclusive sa mga mayayaman lang. Okay, so nakita natin yan kahit na anong level ng antas na kanilang kabuhayan ay posible magka-diabetes. Okay. Intake, ano pa yung ibang mga tips para maiwasan ng pagka-acquire ng diabetes? Exercise. Ang general, ang recommendation namin ay at least 30 minutes a day, at least 5 days a week na dapat sila nag-exercise. Kahit na anong klaseng exercise, kung ano yung nakahiligan mong i-exercise, yun ang mabisa kasi people will ask or patients will ask kung anong pinakamagandang exercise. Ang pinakamagandang exercise is something that kaya mong gawin araw-araw. At enjoy mo pang gawin. Nag-enjoy kang gawin. And then ito sir, kumbaga, yun nga sinasabi po ninyo na kailangan natin magpa-check at lalo na especially when we are on the heavier side, kumbaga yung mga obese siguro. Pero meron pa tayong mga nakikitang like mga signs and symptoms para kumbaga na kailangan natin pansinin bago tayo magpa-check talaga? Karamihan ng mga may diabetes sa umpisa wala nang naramdaman eh. So talagang routine check to. However, kapag sometimes hindi sumusunod sa recommendation na kung sinong dapat i-check, may mga simptomas yan. Yung pagkauhaw, parati silang gutom, or parating bumabalik sila sa banyo, ihi ng ihi, yung maraming they produce a lot of urine, can be a sign. But that's medyo moderate stage na eh kapag umabot ka sa ganon. So, yung pinakamaagang stage ng diabetes, walang nararamdaman. Okay. So, yung mga taong may risk factors, dapat ma-check sila mas maaga. But when we're on that moderate stage that you just mentioned, sir, is there still a way na kumbaga na totally maiwasan natin itong diabetes? Like may mga medicine ba tayo na pwedeng i-take, or like just fixing the diet and proper exercise can bring us could avoid us being diagnosed with diabetes? Sa ngayon, may mga pagsusuri na may ilang tableta. Actually, ginagamit silang gamot mismo sa diabetes na ginagamit pang-prevent sa mga may pre-diabetes kasi may middle ground bago maging diabetiko, may pre-diabetes na ginamit sa pagsusuri mga tableta. Pero pag gumamit tayo ng tableta bilang pang-prevent ng diabetes, nagpre-prevent or tayo ay nag-early treatment. Dahil gamot sila sa diabetes eh. So ang ating talagang very effective is diet, mag-exercise, at pinaka-importante, diet and exercise na nag-lead to weight loss. Para maging prevention ng diabetes, generally, kailangan natin mag-lose ng mga 5% ng timbang. Then, yun, mabisang paraan para maiwasan ng diabetes or ma-delay ang diabetes. Okay. So, but then when you actually do have diabetes, wala nang siya. Like, you'll always have it. All you can do is maintain it.
Correct. Once you have diabetes, at this point in time, wala pang lunas ang diabetes, walang cure. Okay. So, para maiwasan ang komplikasyon, ang dahilan ng mga komplikasyon ng diabetes ay yung pagkababad ng mataas na sugar sa ating mga ugat. So, lahat ng paraan na dapat gawin pag inom ng kanilang mga gamot. Again, diet, exercise, and maintaining the weight. Ito yung pinaka-importante. Importante namin na ang magandang pakiramdam ng pasyente. Pero importante rin na every 3 to 6 months, sila yung nagpapacheck ng kanilang blood sugar. Kasi walang nararamdaman ng mga diabetikong mataas ang sugar. Pero after a few years na napabayaan yung diabetes, yung sisingilin na ating katawan, magkakaroon na ng komplikasyon. At ang karamihan itong komplikasyon na to ay dapat na iwasan. And itong mga komplikasyon, once na nag-set in, hindi na siya reversible. So, ang pinaka-importante, maaga pa lang sa diabetes, matuklasan na at ma-control ang sugar level nila, whether by medication or by lifestyle intervention. Alright, ayan, napakarami natin natutunan ngayong umaga. At syempre, yung mga tips na yan, mga boss, kailangan natin alalahanin dahil lahat yan ay kailangan din natin para sa ating, for our own good, kumbaga, Carla. At yan, maraming salamat po sa lahat ng iyong naitulong at na impormasyon na naibigay sa at naikwenta sa amin ngayong umaga. That was Dr. Sjoberg A. Ko, ang immediate past president ng Philippine Society of Endocrinology and Metabolism. Thank you for your time po. Thank you so much.